Kahit si Kasobe, naguguluhan. Mo paano nga bang gagawin? Nakala ko pag priority. Maintenance 300, pagkain 150 pesos. So sa 13 hours sa sideline, yung malinis na take home pay natin. Shoutout muna sa ating Kasobe, Rex the Great. Ingat sa biyahe, sir. Good morning mga Kasobe. Araw naman na tayo. Araw na sideline. Biyahe tayo sa Lalamove. Time check na kami, 8:53 ng umaga. So nandito tayo sa gasoline station, nakapagpa-full tank na tayo. Tapos na-reset na rin natin yung trip A natin sa 0 mga Kasobe. So ang sideline goal natin, katigahan dati 3,000 pesos na gross income. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin na Lalamove ngayong araw na to. Pero update ko sa inyo mga Kasobe, dito rin sa Parañaque may dalawang parades na mangyayari sa ngayong umaga. So iiwas tayo doon. Pagkatapos doon naman raw sa Philippine Arena, sa may Bulacan banda, sa may Bukawi, Bulacan natin, mayroon raw concert mamayang hapon hanggang gabi. So itong mga bagay na ito mga Kasobe, dapat alam natin kasi kapag naipit tayo sa traffic dahil dun sa mga lugar na yun, finish, konti ang kikitain natin. So yun mga Kasobe, abang-abang muna tayo ng booking. Update ka mamaya. Hello po, magandang umaga po sa Lalamove po. Opo, yung datalin po sa may BGC, pipikapin po diyan sa may Las Piñas. Anong items po ikakarga, ma'am? 3 boxes lang po. Wala naman po pasahero, ma'am? Wala po. Yung bayad, ma'am, dyan po ba o doon na lang sa BGC, ma'am? Sa drop. Sa drop. Kulay green po na gate. Sige po, papunta na rin po. Okay mga kasama, time check 9:22. Muntik na naman mag-isang oras. Naghahanap tayo ng booking. Pero nga, iniiwasan kasi natin yung mga pooling o kaya yung mga malapitan lang. So yun, naswipe tayo mga kasama. Wala pang 1 kilometer away mula dito sa Las Piñas. Tapos ang pagdadalan sa may, sa may BGC sa Taguig. So nakausap ko na si ma'am, 3 boxes lang raw. Tikapin muna tayo, booking number 1. Sana makarami tayo. Okay mga kasama, time check 9:33. Na-pick up na natin, 3 boxes lang siya. Yung isa raw mga noodles, yung dalawa mga powder. Padali natin sa may BGC mga kasama. Doon na lang raw ang bayad, sabi ni sir. Narambuan tayo pa para tayo mga kasama. Bang tayo na may sasabay kasi maluwag pa. Dito ka mamaya, dito tayo sa Las Piñas. Okay mga kasama, time check 11:25. So naghintay tayo dun sa may Las Piñas mga 1 oras mga kasama. Kaya lang wala tayong nahanap na booking na isasabay. So diniretso na natin to, inatid na natin. Nag-drop na natin dito sa RDU nitong mall mga kasama. 504 lang yung bill ni ma'am, pero binigyan niya tayo ng 510. So nag-tip tayo na 6 pesos. Nice! Lumasan muna tayo dito sa RDU nila mga kasama. Hanap tayong paparadaan, abang tayo next booking natin. Okay mga kasama, time check 11:40. Mula doon sa BGC. Ayan, may hirap ang parking doon. Hirap tumambay-tambay dun. Kung lumipat tayo, tumawid tayo ng Kalayaan Bridge. Kakapark ko lang. May pumasok na, may naswipe tayo na booking mga kasabi. Babalik tayo dun sa BGC. Tapos ang pagdadalan dito lang rin sa may Mandaluyong. Priority ito mga kasabi. So hindi tayo nakakapagtabay. Pero tumawag rin kagad si ma'am eh. Sabi niya cake raw ang dadalhin. So pick upin muna natin mga kasabi. Booking number 2. Tawid ulit tayo ng Kalayaan Bridge. Okay mga kasabi. Hindi pa rin tayo sa BGC, no? Pupunta tayo sa pickup. 1.3 kilometers na lang, 10 minutes away. Ito, nagtataka talaga ako dito kay Lalamove. Ano yung pagkakalam ko? Yun nga, kapag within 15 kilometers, within 1 hour, dapat may deliver mo na yung items, no? So priority itong booking na to. So in-expect ko, hindi ako makakakuha ng kasabay niya, no? Pero, so sinubukan ko lang, may sinwipe tayo, para nga ma-confirm ko nga na hindi ako makakakuha. Pero nakuha ko. Mabuti na lang, goods yung booking. Kasi ang pick up niya dito sa may Pasig, tapos ang pagdadala sa North Fairview. Kung nagkataon na sablay yung kinuha ko, kung pasaliwa, yari. Di malaman kung matutuwa o may inis eh. Pero goods, double booking tayo mga kasama. Pero syempre, pick upin muna natin to, ihahatid muna natin kasi cake siya. Tapos priority booking rin naman. Tapos maganda nga, Pasig rin naman yung pick up nitong pang double booking natin. So medyo magkalapit lang siya mga kasobe. So yun ang update mga kasobe. Kahit si kasobe naguguluhan dito sa kalakaran dito sa Lalamove. Paano nga bang gagawin? Nakala ko pag priority hindi ka na makakapag double booking. Pero yun, nakakakuha pa rin. Medyo napatagal lang tayo kasi hindi sumasagot si ma'am. Pero all goods, pinaiwan na lang dun sa lobby kay Kuya Guard. So punta na tayo dun sa isang booking natin mga kasabi. 2.2 kilometers lang, 15 minutes away dito.
Pagtapos, habang naghihintay tayo mga kaswabe, may nasway pa tayong isa. Mandaluyong din, tapos ang pagdadala naman sa may Batasan Hills. So, double booking tayo mga kaswabe. Ito legit na double booking kasi sabay talaga sila. Wow! Ito muna ito mga kaswabe. Ito tayo sa may Mandaluyong. Okay mga kaswabe, habang medyo traffic, dito tayo sa EDSA. Update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Okay mga kaswabe, meron tayong kaswabe, si Sir Joel Cordoba. Ang tanong niya, Sir Kaswabe, paano discard niyo pag naka-idle kayo and nag-aabang next booking? Like saan kayo naka-park? Naka-on ba makina and nakabukas aircon, etc.? Thanks sir. Ang masasabi ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, alam niyo naman itong sasakyan natin. Medyo teenager na, 14 years old na itong sasakyan natin. Kaya hanggat maaari, pero papahinga rin natin siya, no? At saka ako rin, gusto ko rin naman, huwag palaging nakaupo. So ang ginagawa ko mga kaswabe, habang naghihintay ng booking, patayin ko muna yung makina. Pagkatapos magbubukas na yung bintana, bubuksan na rin natin itong ventilador natin na pangmalakasan. Wow! Para makatipid sa diesel, tapos syempre pahinga rin yung sasakyan. Pero kung ang naparadahan ko naman for example, nasa may gasoline station, tapos may convenience store siya, doon na lang tayo sa loob tatambay para naka-aircon pa tayo. Wow! So yun mga kasama, it's either nakaparada tayo sa ilalim ng puno, tapos nakabukas ang mga bintana, tapos nakabentilador tayo, o kaya naman nasa loob tayo ng mga convenience store o kaya mga fast food para pahinga yung sasakyan, tapos tayo nakakapag-unat-unat din, tapos naka-aircon pa tayo. Mga traffic talaga. Hindi pa rin tayo sa meron pa tayong isang kaswabe, si Sir Arnold Hobbyist. Ang tanong niya, paano po mapapataas yung ratings? So yung question ni Sir is tungkol dun sa yung service quality. So ako, mga kaswabe, currently good yung category ko, kulay orange. Hindi ko alam kung ako nga ba dapat ang sumagot kasi yung baba lang ng service quality rating ko, no? Dapat yata manggaling ito doon sa mga kulay green, yung mga excellent. Wow. Pero susubukan ko, no? So ang isang nakuha kong notification kay Lalamove, service quality check. Ang madalas na pag-cancel, offline trips at pagkakaroon ng client complaints ay maaaring makaapekto sa quality score ng iyong account. Palaging tandaan ang ating order guidelines. So, yun mga kaswabe, galing kay Lalamove na yan. So, ang pagkakalam ko rin kasi mga kaswabe, kaya may mga leave disorder, no? Kunyari, nag-swipe ka, tapos nagka-countdown na siya, tapos mali-leave disorder ka. Ang nababasa ko nun sa Facebook group ng Lalamove, at saka napapanood ko rin sa ibang mga Lalamove vloggers. Yun nga, kung mababa yung service quality rating mo, kunyari, dalawa kayo, no, na pagpipilian ni Lalamove, kanino niya ibibigay? Doon sa at risk, yung namumula na yung service quality rating o nandun sa excellent na kulay green. Hindi, syempre, ibibigay ni Lalamove doon sa mas maganda na rating kasi para maganda yung service na ibibigay. Yun mga kaswabe, kaya kailangan panatilihin natin maganda yung service quality rating natin. So, dami ka na naman sinabi, traffic talaga eh. Yun, ang masasabi, hindi kaswabe, sana makatulong. Dito tayo sa may Commonwealth, medyo mabagal ang andar. Dagdag na masasabi si kaswabe. Meron si kaswabe, si Sir Roldan Patdo. Ang tanong niya, ask ko lang boss if kaya ba kumita 1K clean everyday using Lalamove lang? Ang masasabi ni kaswabe. Okay mga kaswabe, itong sasabihin ko, no, dahil sa experience ko. Ako, 300 kg MPV ang category ko. Pagkatapos tuwing Saturday lang ako bumabiyahe kasi nga may trabaho ako na Monday to Friday, no? So kapag Saturday, siyempre hindi ganong matraffic. Versus kapag weekday, Monday to Friday, so kung kasabayan mo yung mga nag-oopisina sa rush hour, di medyo konti lang matatapos mo ng mga bookings kasi nga matraffic. So yun, 300 kg MPV category ko, tapos Saturday lang ako bumabiyahe. Pagkatapos ang mga biyahe ko kapag Lalamove within Metro Manila lang. Madalang na lumalabas ako ng Metro Manila mga kaswabe. So based doon, masasabi ko yung 1,000 pesos na malinis
yung naibawas na yung diesel, budget for car maintenance at saka pagkain, tsaka toll fee, o ano man yung nagastos mo, medyo manipis na yun. Inalat ka na nun kung makaka 1,000 ka lang. Kasi ibig sabihin, parang naka 2,000 pesos na gross ka, no? Ito yung kita mo kay Lala Move at saka yung tips na nakuha mo. So kung 2,000 tapos nagbawas ka ng 300 sa budget for car maintenance, tapos mga 600 na gas o diesel, tapos 100 na pagkain, hindi mga 1,000 nga lang ang take home pay mo nun. So medyo mababa na yan mga kaswabe. Pero yun nga, para sa akin, 300 kg MPV category, Saturday na bumabiyahe na hindi ganong matraffic. Pagkatapos dito lang sa Metro Manila. Yung iba naman natin mga kaswabe, mas preferred raw nila na outside Metro Manila, yung mga long distance, kasi mas mababa yung commission na binabawas nila. Alam mo, 15% ang ata mga kaswabe kapag long distance. So, yun ang masasabi ko mga kaswabe. Kung 1,000 pesos na malinis, makukuha naman yun. Hindi ko lang sure, no, kapag weekdays, kasi nga hindi ako bumabiyahe kapag weekdays eh. Pero tingin ko naman, maaabot naman yun. Depende lang sa sipag mo, depende sa diskarte mo. Kasi yun eh, ako yun nga, nag-start ako mga 8:30, 9 ng umaga, tapos makatapos ako mga 9:30. Sa mga 12, 13 hours akong bumabiyahe. Yung iba naman, mas gusto nila hapon hanggang hating gabi. Mas okay raw yung biyahe kasi nga hindi traffic. So yun, depende sa diskarte mga kaswabe. Pero tingin ko naman, based sa aking experience, nahihit naman mga kaswabe yung 1,000 pesos na malinis dito sa 300 kg MPV na category. Yun, ang dagdag na masasabi ni kaswabe, dito tayo sa Batasan Hills banda. Dito natin ito, 530 meters, 3 minutes away na lang raw, sabi ni Waze. Wait ko mamaya, oops, Egypt. 153, na-drop off na natin yung mga boxes ng wines dito sa may Batasan Hills. Binayaran tayo ni ma'am. Exacto! Walang labis, walang kulang. At na natin ito, isang booking natin mga kasama sa North Fairview. 5.9 kilometers, 26 minutes away lang raw, sabi ni Waze. Okay mga kasama, time check 2:23. Na-drop off na natin dito yung mga stuff. All goods paid via credit naman yan mga kaswabe. So hanap muna tayong paparadaan, pahinga muna tayo ng konti. Tapos abang-abang na rin tayo ng booking. Dito tayo sa may North Fairview, Quezon City. Nice! Okay mga kasama, time check 6:04. Dito tayo sa kanto ng EDSA at saka Pasay Road. Kakaliwa na tayo dito sa Dasmariñas Village. Hatid natin itong booking natin. Pero habang nasa traffic light, may naswipe tayo mga kasama. Dito lang rin sa Makati. Tapos ang pagdadalan sa may Capitolio Pasig. Okay mga kasama, time check 6:18. Boss pa pala bintana natin. Drop off na natin yung sushi mga kasama. Sushi pala yun. Tinatanong ako ng sir kung yung sushi raw ba yun. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko naman talaga alam eh. Hindi naman nakabukas yung item. Anyway, paid by credit yung mga kasama. Wala tayong siningil. Puntahan muna natin yung isang booking natin dito lang rin sa Makati. 3.3 kilometers away. 15 minutes, 7 ways. Update ako mamaya mga kasama. Dito tayo sa Makati, Dasmariñas Village. Wow! Okay mga kasama, time check 6:45. Babang pupunta tayo dun sa Capitolio Pasig. Dito pa rin tayo sa Makati. May naswipe tayo mga kasama. 1.5 kilometers, 10 minutes away. Punta tayo dun sa Juan Ayala. Tapos may pipick upin. Tapos ang pagdadalan dun lang sa may BGC. Dun sa may 8th Avenue ba yan? So pick upin natin sa Juan Ayala, drop natin sa BGC, tapos saka tayo pumunta ng Kalayaan Bridge, tapos nandun na tayo sa Capitolio. Okay mga kasama, time check 7:03. Na-pick up na natin yung isang box lang naman siya, pero medyo mabigat. Bigat yung groceries. At ito natin ito mga kasama, 4.2 kilometers, 22 minutes away, 7 ways. Makati tayo, tapos pumunta tayo ng BGC, saka natin dadalhin to sa Capitolio, yung isang booking natin. Double booking tayo mga kasama. Dito tayo sa may SM Makati banda. Okay mga kasama, time check 7:41. Na-drop off na natin yung groceries.
Okay lang wrong pin si ma'am, mga 1.2 kilometers away. Tapos nung kinukomplete ko na yung booking, kine-question ni Lalamove kung ano raw ba, kung if I arrived already raw. Tapos hindi, close ko na yung booking kasi ni-screenshot ko na, ano, medyo malayo nga yung pin. So check natin kung apektado yung rating na naman natin bukas. I-upload ko yung, yung screenshot na yung address, hindi match dun sa pin. Okay mga kasama, time check 7:53. Na-drop off na natin dito yung stuff. All good, paid via credit naman yun mga kasabi. So wala tayong siningil na cash. Dito tayo sa may Pasig banda mga kasabi, Kapitolyo Pasig. Alam tayo na booking pauwi. Okay mga kasabi, time check 7:58. Hindi pa tayo nakakalayo, minus 5 tayo mga kasabi. Babalik tayo ng BGC 2.3 kilometers, 10 minutes away. Magkakalayaan, bridge ulit tayo. Kasi pagdadalaan doon lang sa may Makati rin, sa may Chino Roses Avenue. So at least pa-south, hindi tayo papalayo. Okay na mga time check 8:27. Dito tayo sa BGC. Na-pick up na natin yung items, pero may konting pagbabago. So tatlo yung booking. Tatlo kaming dumating. So dalawang booking na papuntang Makati, isang booking papuntang Ortigas. So nagkamali pala sila ng estimate. So anong nangyari, yung papuntang Ortigas, marami pala. So isinakay nila doon sa isang Lalamove driver na BRV ang dala, hindi nagkasya. Tapos yung dadalhin sa Makati, sedan lang, kasya. So dalawang pa Makati, isang pa Ortigas. Yun ang binok nila. Since hindi kasya yung papunta sa Ortigas, so sa akin na lang yung ni-revise. So ako na lang yung magdadala doon sa Ortigas. Okay rin naman, 4.5 kilometers. Maganda-ganda rin naman yung rate. Okay lang kahit hindi naman ganun kalayuan din. Pero mas maganda sana kanina kung pamakati na. Pero okay na rin. Okay mga kasama, time check 8:49. I-drop off na natin yung mga items dito. Nagpang-abot pa kami ng isang Lalamove driver natin. Sa kanya yung punong-puno, sa akin yung mga maliliit lang na natira. Kaya mga kasama, alam tayo booking pauwi. Gapang na rin tayo pauwi. Okay, mamaya dito tayo sa Ortigas Center, Pasig. Okay mga kasabi, kung interesado kayong mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply. Tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman. Okay mga kasabi, bago natin tapusin ang ating video ngayong araw na to, update ko muna kayo sa ating segment. Ating segment na ano? Pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kasabi, dito na tayo nakapamili dito sa gasoline station. Pasalubong natin ngayong araw na to ay ano ba to? Ice cream cone mga kasabi. Gusto na ni Junior Sabi to, tsaka ako rin. Si Mrs. Wabe hindi ka nang mahilig sa matamis. So yan ang pasalubong natin ngayong araw na mga kasabi, mga ice cream cones. Okay mga kasabi, naka 134.3 kilometers tayo ngayong araw na to. Tapos full tank na ulit tayo, full tank tayo ng umaga, tapos ngayong gabi pa full tank ulit. So yung pakarga natin ngayong gabi, yan yung eksakto ang gastos natin sa diesel para na sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasabi, time check 9:38 ng gabi. So 13 hours tayo sa kalsada ngayong araw na to. Okay mga kasabi, naka 13 hours tayo ngayong araw na to. Maikli lang waiting time natin mga kasabi, total 3 hours lang. Compute natin, kinita natin mga kasabi, Lalamove sa 9 bookings, 3,089 pesos. Cash tips natin, 24 pesos. So ang gross income natin, 3,113 pesos. Compute na naman natin yung mga ginastos natin. Diesel, 683. Budget for car maintenance, 300. Pagkain, 150 pesos. So sa 13 hours na sideline, yung malinis na take home pay natin, 1,980 pesos. Alright. Update naman sa ating incentive savings mga kasabi. Cash tips natin, 24 pesos. Yun lang, 24 pesos. Salamat naman! At na-hit natin ang ating sideline goal na 3,000 pesos na gross income mga kasabi. Ano naman, suwabe naman yung biyahe natin. Konti lang na yung double booking natin, pero all goods na rin. Nakarami rin naman tayo ng mga priority bookings mga kasabi. So yun, salamat naman. Uwi na mga kasabi, yan muna ang update ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin, ingat-ingat pag maneho para ang biyahe natin ay laging swabe.